Oh, kamusta na? Para sa lahat ng mahilig sa malalim at malakas na tunog, eto na yon para sa inyo. Pag-uusapan natin ngayon kung bakit yung paghahalo ng magkakaibang subwoofer, baka yung papala ang sisira sa pinapangarap nating solidong bass. Oo, hindi kayo nagkakamali ng dinig. Yung akala nating sagot para sa mas tumataginting na bass, baka yun pa mismo yung dahilan kung bakit bigla na lang siyang naglalaho. Kasi, alam nyo, sa mundo ng audio, hindi palaging totoo na the more the merrier. Okay, pasukin natin to. Sa isip natin, simple lang ang logic, di ba? Dalawang subs, edi doble ang lakas. Pero pagdating sa sound waves, iba ang math mga pare. Yung basta ka lang magdagdag ng kahit anong pangalawang sub, hindi yun guarantee na dodoble ang bass mo. In fact, baka yung kabaliktaran pa ang makuha mo. So teka, bakit nga ba hindi to palaging gumagana? Ang sagot, nasa physics na nangyayari mismo dyan sa kwarto mo. Ang tawag dito ay phase. At ito yung kontrabida sa kwento natin. Yung dahilan kung bakit parang nag-aaway yung mga subwoofer mo imbis na magtulungan. Ito yung pinaka-core concept. Isipin mo, dalawang alon sa dagat, nagbanggaan. Yung isa pataas, yung isa pababa. Anong nangyari? Ayun, naging patag. Nag-cancel out sila. Ganyan na ganyan ang nangyayari sa bass mo. Bigla na lang nawawala kahit na parehong gumagana yung mga sub mo. Parang magic trick na ayaw mong mangyari sa sound system mo. Ngayon, importante to ha. Kailangan nating intindihin na magkaiba yung phase sa time alignment. Yung time alignment, yan yung kung gaano kabilis dumating yung tunog sa tenga mo. Pero yung phase, yan yung pagiging in sync ng mga alon. Pwedeng perpekto ang timing mo, sabay na sabay sila dumating, pero kung 180 degrees out of phase sila, yung isa pataas, yung isa pababa, wala ka pa ring maririnig na bass. Zero. Sige, tama na sa teorya. Paano ba to nararamdaman sa totoong buhay? Ano ba talaga yung tunog o yung kawalan ng tunog kapag nagsimula ng mag-away yung mga subwoofers? So ano ang resulta? Isang napakagulong sound experience. Diyan napapasok yung mga dead spots. Yung mga pwesto sa kwarto mo na parang may black hole, biglang nawawala yung bass. Tapos sa kabilang banda may power alley, kung saan sobrang lakas naman niya. Pero umusog ka lang ng konti, nasa power valley ka na, wala na naman. Ang ending? Madi o parang maputik yung tunog. Walang klaro at solidong punch. At may isa pang problema, group delay. Isipin mo to, yung isang sealed sub, sobrang bilis ng response, parang suntok, bitaw agad. Pero yung isang ported sub, medyo may delay, mas boomy siya. Ngayon, pag pinagsama mo yan, parang may banda na yung drummer at yung bassist hindi magkasabay, sintonado. Nawawala yung linaw, yung impact, nagiging smeary yung tunog. Para mas lalo nating maintindihan yung problema, kailangan nating malaman na hindi lahat ng subwoofers ay pare-pareho. So tara, mag-tour muna tayo sa iba't ibang klase ng subs para makilala natin sila. So Pro Audio, para silang mga pamilya o tribo. Bawat isa may sariling design at sound signature. Mayroong direct radiating, yung mga common na sealed at ported, may horn-loaded, yung mga pang-concert, may bandpass at mga hybrid pa. Iba-iba talaga ang kanilang purpose at diskarte sa pagpapatunog. At dito sa chart, makikita nyo yung trade-offs. Yung sealed sub, sobrang accurate pero hindi gaanong kalakas. Yung ported, mas malakas sa low frequencies pero mas malaki at may konting delay. Yung horn naman, pangmalayuan ng hagis ng tunog pero napakabigat at komplikado. Dito pa lang, gets mo na kung bakit hindi sila dapat pinaghalo-halo sa isang trabaho. Iba-iba kasi ang specialization nila. So kung ganito pala kasama ang epekto, paano'y nagagawa ng mga professional na gumamit ng iba't ibang sabibin minsan? Well, may paraan, pero hindi ito basta-basta. May sinusunod silang mga striktong patakaran. Ito yung pinaka-common na solusyon, frequency splitting. Ang ginagawa nila, binibigyan nila ng magkaibang assignment yung bawat sub. Halimbawa, yung isang sub, siya lang yung bahala sa pinakamababang bass, sabihin nating 20 to 40 Hz. Tapos yung isa, mas mabilis na sub, siya naman sa mid-bass o kick, mga 40 to 100 Hz. Ang susi dito, hindi nag-overlap yung trabaho nila, kaya hindi sila nag-aaway. At meron pang mga mas advanced na setup tulad ng cardioid arrays. Dito, ginagamit nila yung phase cancellation ng sadya. Sinasadya nilang mag-cancel yung tunog sa likod ng stage para lahat ng lakas ng bass ay nakatutok sa audience. Imbes na maging problema, yung physics, ginawa nilang solusyon. Astig, di ba? Kaya ayun, balik tayo sa tanong kanina. Pero ngayon, alam mo na ang mga dapat isipin para masagot yan na parang pro. Tandaan,
Ang tunay na magandang bass ay hindi lang tungkol sa dami o lakas, kundi tungkol sa pagkakaisa at tamang pagtutulungan ng mga gamit mo. Hanggang sa susunod!